Ang kasintahan kong umaalis tuwing 10:00 ng gabi. Ito pala ang matutuklasan ko. Magandang araw at Iraqi at sa lahat ng mga followers mo. Just call me Geraldine, 28 years old, my boyfriend, and currently living here in Batangas. Paiiksing ko lang ang story ko at tutumbukin ko lang yung nais kong bigyan ng linaw. Sa 3 years relationship namin ng BF ko, sobrang consistent niya sa akin sa lahat ng bagay. Hatid sundo sa bahay, sabay kami nagpasok sa work, pag nagla-lunch madalas sabay kami. Pag uuwi naman mag-i-stay pa siya sa bahay hanggang 9 p.m. tapos saka uuwi sa kanila. Pagdating sa bahay nila magka-chat pa rin kami hanggang 10:30 p.m. tapos sabay matutulog. Pero bigla ako tinawagan ng ate niya, sabi niya sa kabilang linya ayaw na daw niya patagalin pa yung kalokohan ng BF ko. Meron daw siya kinakatagpong ibang babae. Nakita daw siya ng ate niya pauwi na punta sa bahay ng ex niya. Nakatago ang mukha pero nakilala daw niya dahil sa damit na binigay niya. Kaya daw pala naalis pa ng bahay every 10 p.m. Hindi nga sana ako maniniwala kasi hanggang 10:30 p.m. nagkakausap pa kami pero dun na ako napaisip kasi ayaw niya ng video call o tawag chat na lang daw kasi anytime magpapahinga na din naman ang bawat isa sa amin. Kinabahan ako na may halong pagtatanong sa sarili. Kinaumagahan tinanong ko siya saan siya nagpupunta. Pag 10 p.m. na, bigla siya nautal. Maya-maya umiiyak na at nagsusorry. Sobrang masaya ang relationship namin. Parang halos walang time na hindi kami nag-uusap. Kaya paanong magagawa pa niyang magloko sa akin kung araw-araw masaya naman kami? Sabi pa ng ati ng BF ko. Yung babaeng mini-meet daw niya ang ex niya ng 7 years. Wala silang closure, umalis lang daw ito ng bansa para mag-work abroad at ngayon nagbabalik. Akala ko okay na ang lahat sa amin. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit pa pinatatagal ng BF ko yung relasyon namin kung bumalik naman na pala yung ex niya? At ang masakit pa sa iba ko pa nalaman. Sobrang nakakatakot na ang magtiwala ngayon kasi kahit na sobrang masaya kayo, magagawa ka pa rin palang lokohin. Any advice po sa lahat ng makakapanood ng storya kong ito sa page ni Ma'am Rocky para nang sa ganun po ay malinawan ang isipan ko kasi ang sakit talagang tanggapin. Enlighten niyo po sana ang isipan ko kung dapat ko pa bang ituloy kung anuman ang meron kami or ako na mismo ang magparaya kahit mahal ko siya. Maraming salamat po Ma'am Rocky and God bless po sa lahat.